Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nabunyag na Vice President Sara Duterte, hawak na si Kimbo. Bit-bit ang ebidensya, Abante at Paduano Karma. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, bilis ng karma, ebidensya nilatag na, walang kawala. Dahil nga po yan mga kabayan, ito i-share din po natin itong statement ni Secretary Cesar Chavez, Presidential Communication Office. Ito po sabi niya, may pondo tayo, sabi niya. May pondo daw ang gobyerno. Yan, mamaya mga kabayan, bigyan po natin ng reaksyon yan. Kasi sabi naman po ni President Bongbong Marcos Jr. ay ubos na ang pondo ng QRF. Sino ba talaga sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Sino po ba ang nagsasabi sa kanila ng totoo? Pero sa palagay ko, may pondo talaga ang ating gobyerno. Sa laki ng utang natin, di ba? Sa World Bank, sa laki ng pondong inilalaan sa mga pang-aayuda, talagang may pondo talaga ang bayan natin, ang bansa natin, di ba? Kasi nga po, ito rin si President Bongbong Marcos Jr. ay nag-donate po, nagbigay po ng 50 million mga kababayan dito sa kanyang lugar, sa Ilocos Norte. Kaya masasabi natin, may pera talaga. Mamaya mga kababayan, pag-usapan po natin about sa budget na yan. At saka ito pa, Congressman Marcoleta. Yan tumatakbo itong senador at number 1 po ito sa ating mga balota. Mga kababayan, huwag natin kalimutan. Ito, sinabon ang Quadcom ni Congressman Marcoleta. Hindi nakapagpigil, hindi na nakapagtimpi itong si Congressman Marcoleta. Mamaya bigyan po natin ng reaksyon ng kanyang mga sasabihin. At ito na nga mga kababayan, simulan na po natin dito sa kaya ito. Kilala niyo po ba yan? Siya po si Secretary Cesar Chavez, ng Presidential Communications Office. Ano po ang sabi niya? May pondo tayo, laging pagkukunan ng pondo ang gobyerno. At meron tayong assurance mula kay President Bongbong Marcos na mayroon tayong sapat na pondo para sa mga susunod na kalamidad. Ito naman po ay itong kanyang statement, ito, tiniyak ni Presidential Communication Office Secretary Cesar Chavez sa publiko na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan para sa disaster response kasunod ng pananalasa ng bagyong Nika. So, sino po ba dapat talagang paniwalaan natin? Kasi ito pong sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Kaugnay nito, binibilinan ko ang DBM na tiyakin na tuloy-tuloy ang pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga ahensya sa pamamagitan ng Quick Response Fund na magagamit sa tuwing may sakuna. Ito pong quick response, quick QRF natin, ang katotohanan dyan dahil sa dami ng bagyo ay naubos na. Dahil sa dami ng bagyo, wala ng pondo yung QRF fund po yan mga kabayan. Quick Response Fund. Sabi nga dito sa caption, kakapiranggot lang ng yero at plywood at pako, binigay mo, naubos na. Well, ano kasi yun, 30 billion yun mga kababayan na QRF. Sabi, ubos na. Sabi naman dito, may pondo pa tayo. Baka hindi QRF yung sinasabi ni Secretary Cesar Chavez, Baka yung budget ng Office of the President. Kasi yung budget po ng Office of the President, mga kababayan, ay nabawasan rin, ito po, Marcos distributes 50 million aid to Marcy affected towns in Ilocos Norte. Ito
Kaso nga lang mga kabayan, pinili lang yung bibigyan ng 50 million assistance. Hindi lang naman po Ilocos Norte. No? Mas matindi nga po ang siguro yung Christine, 'di ba? Dito sa Bicol, matindi rin yung pinsala, pero wala tayong nabalita ang nagbigay ang Office of the President ng 50 million. Pero dito sa sa Ilocos, sa bagay malapit po sa puso ni President Bongbong Marcos Jr. kasi hometown di ba? Mga kapamilya na ang mga naapektuhan doon. Well, anyway, bago tayo magreklamo, dapat magpresidente muna, di ba? Wag ganoon. Hindi ka lang naman binoto ng Ilocos Norte. No? Binoto ka rin ng mga Bicolano. So yan, mga Bicolano. 50 million yung binigay sa Ilocos Norte. Magkano kaya ang ibibigay na financial assistance dito sa Bicol? Nagtatanong lang po mga kababayan. So ito na nga. Congressman Marcoleta niyari ang Quadcom. Ito, pakinggan niyo po. Bakit ka gumaganap ng prosecution's duty, isinama po yung korte, halimbawa kaya mong pagsamahin yun, di dapat magagaling kayong abogado. Wala nang abogado sa kanila. Anong halaga nung ginagawa? So yan mga kabayan, tama po na naman si Congressman Marcoleta, tumatakbong senador, palakpakan po natin. Wala namang abogado sa kanila, pero bakit parang korte na? Itong Quadcom na ito. Sige nga, kung may abogado dyan sa Quadcom na yan. Isalin nyo kasi si Congressman Marcoleta dyan sa Quadcom na yan para magkaroon kayo ng mga legal advice. No? Dito kay Congressman Marcoleta. Nagawa nila. While the Senate has the power to conduct legislative inquiries, it must observe the constitutional right to due process of the persons appearing before such proceedings. So, kailangan talaga di ba? So, bago ka dapat, kaya kita tinatanong dahil ito yung ano namin. So, okay. Nasaan ang due process? Ano yung ginagamit nilang rules, halimbawa? Sa korte, merong rules of court. Merong rules of court. Talagang letra por letra yan. Pananagutin mo yan. So yan mga... Kaya nga may abogadong katapat. Dahil nga po riyan mga kababayan na hindi mga abogado itong mga Quadcom. Pero parang korte na sila kung umasta. Kaya itong si Congressman Marcoleta ay naghihimutok sa galit dyan sa Quadcom na yan. Nasaan yung due process ng inyong mga kasi resource person Hindi nyo naman sinabing witness ang mga yan. Resource person po. Yun nga po yung pinagtataka ni Vice President Sara Duterte. Bakit kailangan silang mag-take out? Di ba? Yan mga kabayan. Dahil nga po dyan pinag-usapan natin yung take out. May na-contempt. May pinaalis. Di ba? May pinaalis po sila sa kanilang hearing sapagkat yung good governance pinaalis yung isang opisyal ng Office of Vice President kasi ayaw manumpa. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, manunumpa lang kung witness. Nandyan sa rules ninyo committee rules. Yung resource person, wala namang nakalagay doon na manumpa yung resource person. Hindi nyo kasi kinaklaro. Itong kongresong kamara ito. Para lumitaw yung due process. Dito walang due process. Dahil pa ang gobyernong hapon dito. Nung wala kayo, ang naging tanong namin sa ating mga kabayan, mukhang dalasing sa kapangyarihan ang mga opisyal itong Quadcom nalasing sa kapangyarihan.
So yan mga kababayan, naniniwala ba kayo na nalasing sa kapangyarihan? Aba, hindi lang po siguro nalasing. Talagang nalunod sa kapangyarihan itong mga tuwadkom na ito. Kaya ganyan na masta sila, di ba? Well, anyway, ano po ang inyong reaction mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media matapos pilit na idinidiin sa kaso ng confidential funds. Kahit na diniklara na ng Commission on Audit o COA na walang mali sa confidential funds ng pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Mga kongresista di pa rin daw titigil at talagang stick to the plan. Di o mano Yan po ang nakakapagtaka mga kababayan, no? Hindi naman po sila auditor, di ba? Itong tuwadkom na ito, nag-iimbestiga lang po sila, di ba? Pero ayaw nilang tanggapin yung resulta ng kumbaga audit, no? Audit report ng COA. Ayaw nilang tanggapin. Kailangan pa nilang busisiin ang busisiin. Nandyan na yan eh. Basahin nyo na lang, yan po ang report. At sinasabi ng COA, walang anomalyang ginawa. Di ba? Kung mayroong anomalyang ginawa, doon po kayong magreklamo. Wala naman pong nakikita. COA na yan, ha? Auditor po yan. Kayo mga mambabatas, gumagawa kayo ng batas. Kanya-kanya ng trabaho yan eh. Kayong mga mambabatas, kayong mga mambubutas, gumagawa kayo ng batas, butas. Diba? Ito namang Commission on Audit, no? Sila naman po ang auditor ng bayan. Sila po ang nag-check and balance, no? Sa mga ginagawa, mga proyekto. Or anong base po dun sa kanilang ang tawag diyan yung pinaglalaanan ng budget, 'di ba? Propose 'yan. Base po doon sa kanilang proposed budget, no? Doon po 'yan inaano ng COA. Ngayon, magkaiba po kayo ng trabaho ng COA. Bakit hindi nyo kailangan tanggapin ng resulta? Kung ano po yung resulta dyan, yan na po yan. Huwag nyo na pong anuhin pa. Diba? Ginugulo nyo lang yung ginugulo nyo lang yung taong bayan. Kasi alam naman ninyo, sinabi na ng COA na walang anomalya. Maghahanap talaga kayo ng anomalya kahit wala. Diba? Sinabi na ng COA na walang anomalyang ginagawa ang Office of the Vice President. Pero kayo i-insist nyo, meron. Ano kayo? Auditor ba kayo? Or mga mambubutas kayo? Diba? Magbase kasi kayo sa report, wag yung may mga ano pa kayo eh. Diba? Gusto nyo lang talagang pag-usapan. ang mga buwayang mambabatas ng House of Representatives. Congressman Bini Abante halos atakihin di umano sa puso sa galit matapos islabin muli ni President Sara Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, halos atakihin nga di umano sa puso dahil sa galit ang kongresista na si Bini Abante matapos islabin muli ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mga opisyal sa opisina ng pangalawang Pangulo ang pagdinig ng Kamara hinggil sa maling paggamit di umano ng pundo at ng confidential funds ng OBP. Pa sa ipinadalang sulat ng tanggapan ng OBP sa Kamara ay karapatan nilang hindi dumalo sa naturang pagdinig dahil may mga kaso na sila sa korte at ito lamang ang tamang institusyon para mag-imbestiga at hindi ang Kongreso na ang totoong motibo naman talaga ay hanapan ng butas at kaso si Vice President Sara Duterte nang sa ganon ay makapag-file na sila ng impeachment complaint laban dito. Naisahan nga raw di umano ni Vice President Sara Duterte ang mga buwaya sa Kongreso. So yan mga kababayan ha. Anong masasabi nyo dyan ha? Nako talagang itong
Teka lang. nang hindi Si Abante, no? Talagang pumuputok sa galit ngayon dahil po sa hindi pag-attend ni Vice President Sara Duterte. Tama naman talaga si si Vice President Sara Duterte. Kung gusto niyo po ng kung gusto niyong kasuhan siya, ang proper platform or forum, venue, ay ang korte at hindi po diyan, di ba? Kasi biro niya, ang dami niyo diyan di ba? Ang dami niyo diyan. Sa sobrang dami niyo, paulit-ulit na lang yung tanong at ginugulo. Nililito niyo na lang, no? Yung taong bayan. Wherein, hindi naman talaga si Vice President Sara Duterte ang problema ng bayan, di ba? Napakarami pong problema ng bayan, pero bakit ganito ang nangyayari? Palagi na lang confidential fund. Dito lang sa Pilipinas, confidential fund ang pinag-uusapan. Iniimbestigahan ang confidential fund publicly. Di sana magkaroon kayo ng executive session, di ba? Para doon po ninyo pag-usapan yung confidential fund na yan. Di ba? Sa susunod po, gumawa na lang kayo ng batas na hindi na confidential, public funds na lang, di ba? Para mas maimbestigahan nyo pa at hindi masakit sa loob. ito sinipot ang mga investigasyon nito bilang resource person at talagang gigil na di umano ang Quadcom dahil hindi nila kayang ipakontempt o mapakontempt ang pangalawang Pangulo dahil ang taong bayan na ang makakalaban nila. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, nag-iingay sila upang hindi mabaling sa kanya Abante at iba pang mga congressman, woman ang pagbusisi sa kanilang pondo kung paano nila ginagasta, mawala ng pulos ng taong bayan sa mamahaling sasakyan ni Abante Kembo na bumili ng jet plane at helicopter at iba pa. Saan at paano nila ginagastos ang pondo nila, billion travel allowances at pondo ng project nila. Dapat i-audit din ng COA ang pondo ng Congress. Alam naman lahat na ang dapat imbestigahan tungkol sa pera ay kayo dahil wala na kaming naririnig na meron kayong natulungan. Mga pobreng Pilipino, hindi na namin gustong i-question ang office ng OBP. Nakakawalang gana na tong mga Quadcom na to. Bakit si BP lang ang iniimbestigahan? Dapat kayo din. At yung flood control, OMG, kayo, nakakahalata na kami. Para di unfair, lahat ng mga confidential funds iimbestigahan. Puro na lang kasi OBP. Masyado ng halata. Intentional na yung ginagawa. End quote. So yan mga kabayan, tama po yung sinasabi na lahat ng may confidential fund, imbestigahan. No? Bakit kay Vice President Sara? Yan yung sinasabi ni Congressman Marcoleta, di ba? Na para mas matibay ang gagawin nating batas, no? Iimbestigahan lahat ng may confidential fund. Wag lang yung kay Vice President Sara Duterte. Lahat ng may notice of disallowance, sige, ipatawag ninyo lahat para maimbestigahan at makabuo tayo. Kasi in aid of legislation ang ginagawa nila, no? Kailangan makagawa po sila ng batas out of this investigation or mapatibay pa nila yung existing na batas kung meron man, di ba? Ang kumusta na nga, may batas na ba silang nagawa? Ang tagal na nito, wala pa siguro silang nagagawang batas, mga kababayan. So well, anyway, eto nga, no? Napapag-usapan din yung contempt na yan. Ito talaga yung sinasabi na stick to the plan, no? Ang mga contempt, hindi nila maimbitahan. Pag pumunta naman si Vice President, ayaw manumpa kasi resource person nga. Wala po sa rules, no? Na manunumpa ang resource person. Ang witness lang po ang manunumpa. So, hindi naman po sila mga witness pag sila po ay mga resource person. Anong masasabi nyo dyan mga kababayan? I-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.